Septic tank para sa pribadong bahay na do-it-yourself, walang kailangan pagpapaalis ng dumi, walang amoy, gawa sa matibay at magaan na materyales na tumatagal, madaling gawin at mura gamit ang karaniwang sangkap. Septic tank na walang mahal at bigat ng konkreto. Ang paggawa at pag-install ng katawan ng ganitong septic tank ay dapat mas mura kaysa sa gastos ng pagdadala at pag-install ng biniling septic tank, at mas mura rin kaysa sa pagdadala at pag-install ng septic tank na gawa sa konkretong singsing. Pinapadali ng paraang ito ang pagtitipid sa logistics dahil di na kailangan ng mahal na truck at crane para sa pagbubuhat at pag-install. Hindi na rin kakailanganin ng crane. Hindi na kailangan ng anumang espesyal na kagamitan na maaaring makasira sa ating maayos na tanawin, at hindi na rin kailangang guluhin ang bakuran. Napakasimple at magaan ang trabaho, parang kaaya-ayang fitness. Kaya hindi mo na kailangan ng serbisyo ng construction crew na kadalasan ay hindi tapat at palainom pa. Alam ko, marami ang magsasabi na imposible yan. Pwede, sasabihin ko sa inyo. At lahat ng ito ay dahil, mga kaibigan, kayo ay nasa channel ng mga kanta ni Yasha Kosyak. Dito, pabor tayo sa makabagong pamamaraan at teknolohiya na nagpapadali ng buhay, hindi nagpapahirap. Kamusta sa lahat? Para maisakatuparan ito, gumawa ako ng simpleng template matrix gamit ang kalahati ng sariling gawa kong mesa para sa table tennis na ginawa ko noong nagtatrabaho pa akong tagagawa ng muebles. Palagay ko, hindi naman gaanong apektado ang laro kahit may ilang butas ng tornilyo sa likod, lalo na't matagal na rin naming hindi nagagamit sa tennis. May ilang piraso akong double-sided board at isang oriented strand board na tabla. Pero masyado silang malalaki at mabigat para buhatin mag-isa, kaya mesa ang gagamitin ko. Pwede mong gamitin ang ganitong materyales na may sukat na hindi bababa sa 1 tuldok 5x 1 tuldok 5 metro. Hinahanap ko ang gitna ng mesa at gamit ang kahoy na kumpas, gumuhit ako ng bilog na 75 cm ang radius. Sa lapad, ang kalahati ng tennis table ay bahagyang mas malapad sa 75 cm at mas maikli sa haba, kaya nilagyan ko ito ng lumang harapan ng kusina. Ang septic tank ay silindrikong hugis. Ayon sa Sapromat, mas matigas laban sa compression at expansion ang mga pader ng silindro kaysa sa parallelepiped na hugis. Dahil mas maliit ang surface area ng pader, mas malaki ang volume ng silindrikong bagay kaysa sa mga bagay sa baril. Pinakakapaki-pakinabang dito siyempre ang hugis bola. Pero ang teknolohiya sa channel ng kanta ni Yasha Kosyaka ay hindi pa kaya gumawa ng bilog na bagay. Hinati ko ang bilog sa 16 na pantay na bahagi. Sa simula, hinati ko muna sa 4 tapos hinati pa sa 2, kaya naging 8. At kapag hinati pa ulit sa 2, sakto, 16 na. Nagputol ako ng 60 sentimetrong kahoy at gamit ang metal na anggulo at maiikling tornilyo, ikinabit ko ito sa bahagi ng bilog. Ginamit ko ang mga pyesa mula sa likod ng kitchen cabinet na gawa sa fiberboard, na itinabi ko para sa ganitong gawain matapos palitan ang lumang kasangkapang pangkusina namin. Noong una, plano kong bumili ng manipis na plywood, pero nakatipid ako at hindi na gumastos. Yung mga lugar kung saan ikakabit ang mga tornilyo, naisipan ko munang i-countersink. Sa ganitong paraan, hindi nakausli ang mga ulo ng tornilyo, at ayon sa plano, mas madali kong matatanggal ang nagawang pyesa mula sa template ng hulmahan. Gamit ang eskwa, tinitiyak ko ang pagka-vertikal ng kahoy at iniikabit ko ang fiberboard sa itaas gamit ang tornilyo. Mula sa marka sa mesa, gumuguhit ako ng patayong linya para hindi magkamali ng lagay ng tornilyo sa kahoy. Hindi ko na inimbento ang bisikleta at para mas madali, gumawa ako ng universal na segment. Gamit ang tamang dami, pwedeng makagawa ng silindro na iba-iba ang sukat. Tulad ng prefabricated concrete septic tank, ito ay composite na singsing, hindi basta-basta. Sa una, inisip ko na para sa tibay, kailangan kong magdagdag ng mga pahilis na suporta sa loob ng bilog bukod sa mga pahalang na piraso. Nang naikabit ko na ang DVP at lahat ay magkadugtong na, sapat na pala ang tibay para sa plano ko. Sa mga bahagi kung saan nagdudugtong ang mga piraso ng DVP, nagdagdag ako ng mga karagdagang patayong piraso ng kahoy. Di umabot ng 1 oras ang magaan na trabaho, tapos ko na ang template na matrix gamit ang tira-tirang materyales bilang base ng ating composite na material. Napagpasyahan kong gumamit ng mga sheet mula sa napaka-epektibong heat insulation na material na Penoplex Comfort na may kapal na 3 cm. Malawak itong ginagamit sa pag-insulate ng mga bubong, pader at mga balkonahe.
Ang Penoplex Comfort ay makinis na sheet mula sa extruded polystyrene foam. Sapat na matibay ang material. Halos hindi sumisipsip ng tubig, hindi nabubulok, mahusay na insulator at ligtas sa kalikasan. Bago gamitin, ginagasgasan ko muna ang mga tabla gamit ang talim ng lagaring inalis sa hawakan. Sa totoo lang, may mga tabla rin na agad na magaspang. Tinatawag ang mga ito na Penoplex Pina. Sa pinakamalapit na construction store, puro makinis lang. Imbes na bumiyahe pa ako sa malayo para sa magaspang, mas mabilis kung ako na lang gagawa ng gaspang sa makinis. Lalo na't nabili ko pa sila sa magandang promo. Bakit sa septic tank ang plano ko? Sakto lang ba ito? Mamaya ko na ikukwento ang katangian ng material sa insulation. Naglatag ako ng plastic na polyethylene para hindi madumihan ang sahig na kahoy habang gumagawa ng halo. Ang mga panel ay may L-edge na maingat kung pinapahira ng polyurethane na pandikit foam. Habang hinihintay matuyo, pinipisil ko ito gamit ang pabigat. Ang mahalaga, dikit-dikit at pantay ang mga panel. Para malaman ang haba ng circumference ng magiging 1.5 metrong singsing natin, kailangan lang i-multiply ang diameter sa bilang na pi. 1.5 metro i-multiply sa 3 punto, 14 makakakuha ng 4 metro at 71 sentimetro. Ipinapatong ko ito sa krus at pinuputol ang alkali-resistant fiberglass mesh na 5 metro ang haba at 60 sentimetro ang lapad kapareho ng expanded polypropylene sheet. Pinuputol ko ang tumigas at lumabas na glue foam. Sunod, hinahalo ko ang timpla para sa pagdidikit at paggawa ng reinforced na ibabaw sa mga board na materyales ng insulation. Nagamit ko na ang timpla ng iba't ibang brand at masasabi kong lahat ay maganda bilang hindi profesional. Minsan, ginamit ko pa itong pandikit ng tiles, pero nirerekomenda ng gumawa ng Penoplex na gumamit ng espesyal na timpla para dito. May mga kinakailangang polymer sa mga ito na nagbibigay ng matibay na kapit ng base na pampalakas na layer sa EPPS. At siguradong kakailanganin natin ito. Naku, talagang kailangan natin. Susunod, magsisimula na ang prosesong pamilyar na sa mga regular na manonood ng awitin ni Yasha Kosyaka. Kahit ang isang baguhan ay kayang-kaya ang ganitong gawain. Ipinapahid ko ang pandikit na masa sa Penoplex ng pantay-pantay sa ibabaw ng fiberglass mesh. Para maging talagang pantay, ilang beses kong dinadaanan ng malapad na spatula. Dito nagkakapareho ang karamihan sa aking mga video at dito rin nagtatapos. Abangan ang susunod. Nakwento ko na kung paano ako naliwanagan nung taglamig. Nangyari ito habang gumagawa ako ng inidoro mula sa Penoplex para sa aming panlabas na Eurobanyo. Noon, nagawa kong yumuko ang medyo marupok na material na ito sa napakaliit na radius gamit ang nakapirming lambat. Sinabi ko noon sa mga manonood ng awitin ni Yasha Kosyaka na dapat nitong dalhin tayo sa bagong antas ng 3D gamit ang composite na material na ito. Ganoon nga dapat. Ang septic tank na ito ang unang palatandaan. Sa hinaharap, umaasa akong masubukan natin ang paggawa ng paliguan, swimming pool at iba pang masasayang bagay. Paalala, sa flat na version, una ko itong ginamit sa pader ng sarili kong proyekto na bahay sa $1,000. Ginagamit ko ang pinakamatipid na paraan ng pagtatayo, pero kailangan pa rin ng kaunting pondo. Kaya inactivate ko ang sponsorship sa YouTube. Pwedeng suportahan ang channel minsan gamit ang super thanks, super chat, super stickers, at ang mga taga-Russia ay maaaring tumulong sa pag-unlad ng teknolohiyang pambayan sa hinaharap sa Boosty. Nasa ibaba ng video ang link. Salamat po. Itutuloy! Sa mga larawang ito, ginagawa ko ang unang composite na singsing. Wala pa akong maituro dahil nagsisimula pa lang din akong matuto. Makikita natin na kahit ordinaryong tao na hindi profesional sa konstruksyon tulad ko ay nagawa ito agad sa unang subok. May dalawang madaling paraan. Idikit at palamutian agad ng mesh ang piraso sa patag na posisyon na katumbas ng bilog ng template, tapos iikot ito sa hulmahan. Pero hindi ko magawa ito dahil limitado ang espasyo ng lugar na may bubong. Ikalawang paraan, idikit at palamutian ng plaster ang bawat piraso habang nakatayo ng patayo. Ang pandikit na halo ay dumikit ng maayos sa KPPS kaya madali lang ding gawin ito. Ako naman, sabay kong sinubukan kung gumagana ang dalawang paraang ito ng paggawa. Una, nagrolyo ako ng piraso na may habang isa pinagdugtong ang dalawang KPPS, saka dinagdagan at nilagyan ng frame ang sunod na dalawang piraso.
Gusto ko lang ipaalala sa inyo kung ano ang composite material o tinatawag na composite. Ang composite ay isang material na gawa mula sa dalawa o higit pang mga sangkap na may malaking pagkakaiba sa pisikal at o kemikal na katangian. Kapag pinagsama, nagkakaroon ng bagong material na kakaiba ang katangian sa bawat sangkap nito. Hindi naman malamig o basang panahon at manipis ang patong kaya mabilis tumigas at natuyo kaya tinanggal ko na agad ang pansamantalang kahoy na nagfi-fix. Mga subtitle ni Semen, ang pinaghalong semento ay nakakamit ang buong tibay nito sa loob ng 28 araw. Kapag unang tumigas, madali itong trabahuhin, kaya walang naging problema sa pag-aayos ng maliliit na pagkakamali. Naubos na ang kupaturnaya na lambat na may sukat na 5x5 kaya nagpasya akong gumamit ng fiberglass mesh para sa screed na may sukat na 10x10 Natira ito mula sa paggawa ng kalahating palapag gamit ang Pinoplex para sa bukas na balkonahe ng proyekto bahay sa $1,000. Dahil mahalaga ang septic, pinili kong gawing doble ang reinforcement nito. Ang unang karanasan sa paglalagay ng plaster mixture sa cylindrical na ibabaw ay naging matagumpay. Kahit gamit ang mahabang spatula, nagawa ko pang gawing pantay ang ibabaw. Habang pinapatuyo ang patong, ginawa ko na ang mga parte para sa ilalim at itaas ng septic. Ang panahon sa Belarus, tuwing tagsibol ay hindi mahulaan at pabago-bago. At ang mga araw na medyo mainit ay biglang nawala. Naging maulan at malamig na. Hindi ko naglakas loob na tanggalin ang singsing mula sa hulmahan habang hindi pa ito tuyo. Pero wala nang oras para maghintay, kaya nagpasya akong baguhin ang taktika. Gamit ang renovator na isang multifunctional na kasangkapan, maingat kong pinutol ang DVP nang hindi nasisira ang Pinoplex. Para masigurado, pansamantala kong kinulong ang singsing sa labas gamit ang mga metal na anggulo. Nag-iingat ako dahil ngayon ko lang ginagawa ang trabahong ito. Sa susunod, baka hindi ko nagawin ang ibang hakbang kung di na kailangan. Hindi ko pa alam kung paano magre-react ang composite material na ito dahil hindi pa ito gaanong napag-aaralan. Nilalagyan ko ng marka ang template matrix gamit ang lapis para madali ko itong maibalik sa tamang pwesto sa paggawa ng susunod na singsing. Alam ko na kung paano pagdugtungin ang DVP nang hindi kailangang putulin lagi. Inaalis ko ang mga tornilyo mula sa base at ayun, itutuloy. Ang resulta ay higit pa sa inaasahan. Napaka-interesanting tanawin. Sa singsing na may 1.5 metrong diametro, 4 na Pinoplex at isang maliit na piraso ang nagamit. Ipinakita ko sa mga kaibigan ko ang litrato ng yugtong ito. Hindi nila maintindihan kung paano ko nagawang tanggalin ng ganoon ang EPPS. Nawala na ang mga pagdududa na baka hindi magawa ang singsing ng septic tank sa ganitong paraan. Ang lahat ng iba pa ay usapin na lang ng kasanayan na natututuhan mismo sa harap ninyo. Mas maginhawang maglagay ng pandikit sa nakalubog na ibabaw kung igagalaw ang paleta ng mas pahalang kaysa patayo. Naintindihan ko ito sa 2 metro ng ginagawa ko. Ang proyekto kong bahay sa halagang $1,000 ay may sariling panlabas na palikuran at panlabas na shower na ginawa gamit ang parehong paraan gamit ang Pinoplex. Ngayon gagawin ko na silang silindro. Pero nanganganib ang kaginhawaan ng aming bahay. Ang mga regular na nanonood ng mga awit ni Yasha Kosyaka, siguradong naalala ang video
kung saan ipinakita ko ang pag-upgrade ng aming lumang septic tank. Sa simula, ito ay ginawa mula sa 2 balon na may tig-2 1.5 metrong konkretong singsing bawat isa. Mula sa pangalawang balon, gumawa kami ng 3 pirasong 6 na metrong drainage na linya. Sa unang 10 taon, napakaganda ng lahat. Hindi talaga kailangan ng anumang maintenance o pakikialam. Malamang, unti-unting nagkaputik ang lupa sa paligid at kinailangang tumawag ng mahal na truck ng Poso Negro para magpasipsip. Nag-upgrade ako at nagdagdag ng ikatlong balon gamit ang polymer sand na singsing na metro ang laki, karugtong-karugtong. Dahil inilagay ko ito malapit sa 2, napasama ito sa maputik na lugar at ilang taon lang ang tinagal ng pag-upgrade. Karugtong. Ngayon, may 2 opsyon. Ulitin ang lumang disenyo ng Poso Negro gamit ang magaan na composite na singsing. Sa bagong lugar, likod ng bahay. Muli, makakalimutan mo na naman ito ng 10 taon. Parang magpapalayok ang trabaho ko, pero kabaligtaran. Mas gusto ko ang pangalawang paraan. Gumawa ng septic tank na may malalim na biological na paglilinis, nililinis ang dumi ng hanggang 78% at kalimutan na ito magpakailanman. Ayon sa pagkakaintindi ko, sa mga nabibiling septic tank na may biological na paglilinis, pinakamalaki ang presyo dahil sa malaking plastic na lalagyan. Sa tingin ko, ang paraang ito ay dapat makatulong para makapagtipid ng malaki dito. Sa mga ganitong septic tank, ang lahat ng trabaho sa paglilinis ng dumi sa alkantarilya ay ginagawa ng mga bakterya na mahilig sa init. Kaya naman, ang mga thermal insulation na katangian ng Penoplex ay siguradong magagamit ng husto. Ang bagong septic tank na gawa sa mainit-init na composite ay epektibo sa malamig at mainit na panahon. Ang brush type na filter, simpleng polypropylene na tubo, at mahinang compressor para sa aeration ay hindi dapat mahal. Sa singsing na may dobleng bakal, gumamit ako ng dila lampas sa 2 sako ng halo, 12 SQM fiberglass mesh at 4 na foam board. Kapag alam mo ang konsumo ng materyales, madali mong makwenta ang gastos sa inyong lugar. Ang dami ng isang singsing ay hindi bababa sa 1 kubiko metro. Para sa septic tank na may 3 singsing, mga ganitong dami ng materyales ang kakailanganin. Napakadali nitong dalhin mag-isa sa isang biyahe papunta sa inyong probinsya o bakasyunan. Ilagay lang sa likod ng kotse. Halimbawa, kahit luma o bagong Moskvich. Dahil sa napakalakas na pagbaha na nangyayari sa amin mga 1 beses kada 10 taon, tumaas ng husto ang tubig sa ilalim ng lupa. Ang septic tank na may bio-cleaning ay kailangang halos laging puno ayon sa prinsipyo nito. Kaya sa ganitong taon, hindi ito madaling madudurog o lulutang. Sa basement ng aming pangunahing bahay na nakabaon lang ng mga 1 metro, pumunta sa mga imbakan ng pagkain nitong Abril ay posible lang kung naka-fishing boots ka. Pagsapit ng Mayo, hindi naman gaanong nagbago ang sitwasyon. Para mag-install ng bagong septic tank, maghukay ng butas na hindi bababa sa 1.5 metrong lalim. Dahil mabilis bumaba ang tubig sa lupa, magagawa ko lang ito sa simula ng tag-init sa pinakamagandang kaso. Kung paano gawin ang katawan ng septic tank gamit ang Penoplex, halos naintindihan na natin. Dahil mahalaga ang impormasyong ito para sa iba, pakiramdam ko wala na akong moral na karapatan magtago, kaya napagpasyahan kong ilathala ngayon. At sa susunod na video tungkol sa kanal, ikakabit natin ang septic tank at sisimulan ang paggawa ng laman nito. Sunod-sunod na lumitaw ang mga singsing na parang mainit na tinapay. Karugtong, septic tank, paliguan, lalagyan ng tubig, composter, swimming pool, bilog at mataas, mainit-init na taniman. Iyan lang ang mga unang pumasok sa isip na posibleng paggamit ng paraan. Kaya't pindutin nyo ang like. Mag-subscribe sa mga awit ni Yasha Kosyak at sa isa pa naming channel kasama si Marik, kung saan naglalakbay kami sa malalayong bansa at nagluluto sa matitinding lugar sa Misen at TikTok. Nasa ilalim ng video ang lahat ng link. Pindutin ang bell para maabisuhan. Sana maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat.